Maligayang pesa po sa inyong lahat. Maligayang piyesta po. So bahagi ho ng ating pagpapasalamat sa mga biyayang patuloy na pinagkakaloob ng Diyos. Lalong-lalo na sa pamamagdumay ng Jesus, ang itim na Nazareno. So paanyaya na kung saan ay patuloy niyang pinamamanig sa atin yung kanyang walang hanggang pag-ibig, dahil sa lubhang pagmamahal ng Diyos. Sana po patuloy natin nararamdaman yung pagmamahal ng Diyos. Kaya sabi nga natin ay, mahal ka ba ng Diyos? Anong sagot ninyo? Opo. Sama binabanggit natin, mahal ako ng Diyos. So, bahagi ko yun. Bakit? Well, niligtas tayo mula sa ating kasalanan at hindi lang basta tayo niligtas. Itinuturo niya sa atin upang higit nating pakinabangan yung kanyang pagliligtas. Kasi iniligtas tayo ng Diyos sa pamagitan ng alin? Kaganapan ng alin? Yung krus. Kung sabi nga sa Ebanghelyo, kung paano itinaas ang ahas ni Moises sa disyerto, kasi inagat sila ng ahas nung sila ay naglalakbay, yung mga Israelita, patungo sa lupang pangako. Nung kinagat sila ng ahas, sabi nga ng Panginoon ay, anong gagawin? Gumawa ka ng isang ahas at ang sino mang tumingin dyan ay gagaling, maliligtas, mabubuhay, mula dun sa pagkagat ng ahas. So bahagi ho, kaya nga, bagkakataon na kung saan ito, ito, kung paano tinaas ang ahas sa disyerto, ganun din naman, itataas ang anak ng tao upang makamit ng kaligtasan. Ito ang nagbulot sa atin ng kaligtasan. Ito rin yung krus na dala-dala na Jesus. At paanyaya na alin, nawa makita natin yung alin, yung pakikiisa niya sa atin bilang tao. Pakikiisa niya sa atin sa gitna ng ating paghihirap, sa gitna ng ating paglaban sa pang-araw-araw nating pamumuhay, pag-iwas natin sa kasalanan, yung tinatawag natin ngayong paglaban natin ng patas, yun ay bahagi ng pagdadala ng krus. At yun yung pamamaraan na nawa po ay matutunan natin sa daigdig na ito. Bakit? Kasi ngayong panahon na ito, maraming tumatakas. Maraming tumatakas sa kanyang krus. Maraming tumatakas sa responsibilidad. Maraming tumatakas sa kanilang mga tungkulin. Gusto nila alin? Shortcut. Gusto nila alin? Matapos kagad. Hindi. Pinapaalala sa atin ng itim na Nazareno na alin? Dalhin mo yung krus mo. Dalhin mo yung krus mo. So, una muna, siyempre, ano yung krus mo? Hanapin ninyo yung krus ninyo. Ang krus niyo ba yung asawa ninyo? O hindi kaya anak ninyo? Hindi kaya magulang ninyo? Hindi kaya yung kapitbahay ninyo? So, bahagi ho na kung saan yung makita ho natin, ay napakahalaga ho. Hindi nyo madadala kung hindi nyo na-identify kung ano yung inyong krus. Kaya napakahalaga ho makita natin. Ang paanyaya, hindi lang ako kutusin, dalhin. Makita natin. Niyayakap ni Jesus ang kanyang krus. Bahagi ho. At nawa ay maging pagkakataon din ho na mapatuloy nating pangalagaan yung pagkilos natin sa tunay na pagkaunawa natin
sa mga bagay na ito na alin, yan ay magiging daan ng ating kabanalan. No? Daan ng ating kabanalan. Daan na kung saan, yan ang magliligtas sa atin. Hindi ko tayo magkakakamit ng kaligtasan kung alin. Tayo ilag ng ilag, no? Takas ng takas. No? Hindi na kailangan natin. Kaya nga, saan nagsisimula yan? Sa pamilya. No? Dapat hinuhubog natin ang mga susunod na henerasyon kung paano nila dalhin ang kanilang krus. No? Kung paano sila maging responsable. No? Hindi mo pwedeng ang labas natin ni Alin. Bagamat dinala ng Jesus yung krus natin, pero hindi niya sinasabi na akin ang lahat yan. Hindi. No? Yung pagdadala niya ng krus, Alin, inaanyayahan niya na Alin, dalhin din natin yung ating mga krus. No? Pwedeng tulungan ninyo yung inyong mga anak para madala nila yung kanilang krus. No? Pero, dapat tinuturuan ninyo rin sila na dalhin yung kanilang krus. No? Huwag niyong turuan ang inyong mga anak na iwasan ang kanilang mga krus. No? Bahagi yun. Kapag kayo ang sumasagot sa assignment ng inyong anak, ay kayo natututo. Ano? Hindi yung anak niyo natututo. No? So kaya kung tayo pinag-aaral yung anak niyo para yung mga anak niyo matuto. No? Kapag kayo sasagot ng assignment ng inyong anak, ay hindi matututo yung inyong anak. Ano? So bahagi yun na kung saan ay makita po natin. Ano? Maging responsable tayo sa ating pagkilos na alin. Yun ang isang bahagi ho. No? Huwag natin kalimutan. Dinala na Jesus ang ating krus. At tinuturuan tayo na alin. Dalhin din natin ang ating mga krus. No? Bilang pakikiisa sa pagdala ng kanyang krus. Pangalawa, sino po sa inyo nakapunta na sa Quiapo? Sino sa inyo ang nakahawak sa lubid? Hindi pa kayo nakahawak sa lubid. No? Hindi basta-basta ako kasi lahat ang mahawak sa lubid. No? Hindi po pwede din yung mahina. Ano? Baka kayo madala. No? Pero isa ko yun, umahawak sa lubid. Ano yung, bakit umahawak sa lubid? Paalala ko sa atin na alin. Connection natin yung sa Diyos. No? Bahagi ko yun. May lubid na nag-uugnay sa atin at sa Diyos. Bago natin hawakan yung lubid, huwag niyong kalimutan na alin, hinawakan kayo ng Diyos. No? Hawak kayo ng Diyos. Huwag niyong kakalimutan yun. Huwag niyong kakalimutan yun. Bahagi yun. Napakalaga. Kailan nagsimula na hinawakan tayo ng Diyos? Mula nung tayo nilinyatan. Ano? Ngayon, may mga binyagan tayo. No? Siya ang bibinyagan natin ngayon. No? Mas marami pa ng bagong taon. No? So, bahagi ho. So, bihaya ko yun. Ano? Wala nang binyagan. Hawak ako ng Diyos. No? Baka kataon na kung saan ay makita ko natin. Kailan lang tayo nawawala sa lubid na yan? Kapag tayo ay nagkakasala. No? Kaya napakalaga. Paano may babalik? Mamimpisal. No? Magsisi at umalikod sa kasalanan. No? Pero huwag niyo mong kalimutan, pinapaalala sa atin, no? Ang nawa po sa tulong ng ating debosyon sa mahal na Poong Nazareno, no? Magpaalala sa atin na magbigay sa atin ng lakas. No? Lakas na alin na harapin ang hamon ng daigdig na ito. Yung lakas na alin na nagliligtas, no? Nagpapalaya, no? Bahagi ho, no? Pagkakataon, hindi ho nangaalipin, no? Yung ating paglilingkod sa Diyos ay hindi ho pangaalipin. Tayo naglilingkod. Sabi nga ng Padre, yung pagkakaiba ng alipin at ng naglilingkod. Yung alipin, pag sinabi natin alipin, hindi pwede hindi ka maglingkod. Alipin ka eh, no? Pero yung naglilingkod, bahagi yun na alin. Pwede kang hindi maglingkod. Pero, pinili mong maglingkod. No? Ninais mong maglingkod. Hindi ka pinili.
No? Hindi ka pinili. Yun ang huwag natin kalimutan. No? Kaya, ikaw ay pinili, hindi pinilit. No? Kaya dapat tayo rin, hindi tayo namimilit. Tayo ay maliwanag natin, ay tayo ay pumili. Pinili natin ang sumunod sa kalooban ng Diyos. At ito po nawa yung huwag natin kalimutan na dulot ng buong Nazareno. Yung ating tunay na paglilingkod sa harapan ng Diyos ay isang paglilingkod na alin na nagpapalaya, no? Nagpapalaya. Bahagyo at isang maliwanag na tanda ng pagpapalaya ay din isang malayang pagpili. No? Sa gitna ng maraming mga pagsubok na hinaharap natin sa daigdig na ito, huwag natin kalimutan na piliin natin si Jesus. Bakit? Kasi tayo ay kanyang unang pinili. Ano? Pinili tayo ng Diyos. Hindi tayo pinipili. Kaya nga, bahagyo ng Ebanghelyo natin sa lubhang pagmamahal ng Diyos. Hindi ko pwedeng magkasama yung pag-ibig, pagmamahal, pagkatapos pinilit. No? Ang tunay na pag-ibig, walang pagpili. Kung yan ay ikaw ay pinilit, hindi tunay yung pag-ibig mo. No? Kaya, napakahalaga yung malayang pagpili natin sa paanyaya na unang init sa lahat, sabi ko nga, sa pasimula ng pagdiriwang, na maramdaman natin, ano? Maramdaman natin na alin, mahal ako ng Diyos. No? Kasi na makita natin to every time na makita natin ang imahe ng mahal na poong Nazareno, no? Magpaalala sa atin na alin, mahal ka ng Diyos. Kaya sa Jesus, dala-dala ang krus. No? Dala-dala niya ang krus, mahal ako ng Diyos. At yan yung maging lakas natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito.